Ito, isang kalakaran delikadong gawin pa namang negosyo. Mag-refill ng LPG sa likod lang ng bahay. Sus naman! Sa likod ng bahay po namin yung sampayan, may hanger, may washing machine sa likod, may nagluluto po ng uling. Sa likod ng bayan namin, bodega. Mga sampayan, mga damit. Tambak na mga lumang gamit at hile-hilerang damit sa sampayan. Ganito ang karaniwang makikita sa likod bahay ng mga Pinoy. Pero ibahin ninyo ang tahanang ito sa lungsod ng Biñan sa lalawigan ng Laguna dahil ang kanilang likod bahay daw ay may tinatagong sikreto. Dito raw kasi nakakubli ang kanilang lihim na negosyo. Kasi may napupuntang mga doon tao, tapos mga nakalapit ng subdivision para magpa-refill ng tangke, mga tingiting tangke. Oh no! LPG again! Kahit tila paulit-ulit na naming ipinaalala ang peligrong dulot ng pagkakarga ng patingit-tinging LPG. Ang ilan sadyang pasaway pa rin. Tila buwis buhay para sa kaunting dagdag kita. Sakto ang dating ng aming aset. Mamaya. Pagpasok sa likod ng bahay na ito, sa gitna ng mga sinampay at nakatambak na bisikleta, tumambad ang naglalakihang pressurized container na naglalaman ng hinihinalang LPG. OMG! Mukha talaga siyang legal kasi meron mga like yung tangke, tapos may mga tubo-tubo, meron pang timbangan, tapos meron yung valve, pang tansya nung bigat ng tangke kung okay na or hindi pa. Mukhang high-tech ah. Nakapaskil din ang presyo kada kilo ng ipakakargang LPG. Aabot ito mula 74 at 50 sentimo kada kilo hanggang humigit 700 piso ang 10 kilo. May timbangan, papatong doon yung tangke, and then meron dong adapter para malalaman nila kung ilang kilo na yung na ikakarga doon sa tangke. Pagkatapos ng pagre-refill, pinihit ang regulator ng tangke. Tinanggal na ang adapter ng pangkarga. Presto! Ayos na ang gas na pangluto sa kusina. Maya-maya, ilang bata pa ang namataan naming naglalaro malapit sa palaruan. Kargahan! Naku po, nene, delikado dyan. Noon pa man, nagpapaalala na ang Bureau of Fire Protection sa peligro maaaring idulot ng LPG. Mabilis na natusok ng apoy ang Nito lamang nakaraang linggo, ginulantang tayo na malita ng sunog sa lungsod ng Taguig kung saan dalawa ang tila natusta. patay ang magkapatid na sina J. Red, 2 taong gulang, at LJ Ortaleno, 4 na taong gulang. At dalawang iba pa ang namatay dahil sa pagsabog dulot ng sumingaw na LPG. Ito ang pinaka-worst talaga na nangyari dito sa Taguig, itong LPG. May initial investigation as far as concerned, sinabi nung tao doon na nire-repair nung isang tao yung LPG kasi merong leak yung LPG binili ni Miss Lani. At iisa lang ho ang exit point or pinto ng bahay. So enclosed talaga yung bahay, wala siyang lalabasan, talaga doon lang sa harap. Nasa pangangalaga nila ngayon ang mismong tangke ng LPG na pinagmulan ng pagtagas. At ilang posibilidad ang tinitignan nilang maaaring nakapagpaliyab sa sumingaw na LPG. May possibility na nagkaroon siya ng, nag-switch siya ng ilaw or meron na tawag na nag-cellphone by texting or cigarette butts. And lastly, siguro yung sasabi nilang change reaction ng panahon ngayon sa sobrang init talaga. Ganito kapeligroso ang pagsingaw ng LPG. Sa isang maling galaw, buhay ang maaaring kapalit. Mabuti din yung tingin ko yung apoy. Nakashort man ako, nakahubad ako. Yung kamay ko apoy.
Yung upuan ko apoy, yung ganun ko yung paa ko apoy. Yung nasa labas na ako, pwede tumingin pa ako. Alala ko, dalawang abo ko, paliliit. Tanging si Lolo Tirso lang ang nakaligtas mula sa insidente. Bakas sa mga sunog sa kanyang balat ang tindi ng pagliyab. Halong tuwa at tinagpis ang nararamdaman ngayon ni Lolo Tirso bilang tanging nakaligtas sa nangyaring pagsabog. Kawan ng Diyos, buhay pa ako. Mabuti. Kanya lang ang sabi nila. Pero sa akin, kung nakaligtas yung dalawa, hindi nila niligtas yung dalawang bar. Hindi rin daw malayong matulad dito ang nakuha na naming kargahan ng LPG. Lalo pat sarado o enclosed din ang paligid ito kung saan maaaring maipon ang sumingaw ng LPG at magdulot din ng pagsabog. Ang danger para sa kanila, baka sila sa isa rin magiging biktima. No? Hindi nila napapansin, kala nila safety sila doon sa lugar na yun, pero ang buong katotohanan nandun yung risk. Napakadelikado po yung ginagawa nila na yan. Kaya bago pa man maulit ang ganitong klase ng pangyayari, inilapit na namin sa Criminal Investigation and Detection Group ng Laguna ang naturang kargahan. Habang nakantabay ang mga operatiba sa di kalayuan, naatasan ng aming asset na subukang magpa-refill ng household LPG cylinder. Nang makumpirmang patuloy pa rin ang iligal na kalakaran, sumugod na ang mga operatiba sa target area. Maliban sa manong na ito na tumatayong gas boy, isang katiwala ang lumabas mula sa bahay ng kinatitirikan ng kargahan. Tanging barangay permit lang pala ang hawak nila. Oh no! Dumating din ang ginoong ito na nagpakilalang kasapi ng Binyan Federation at isa sa mga may-ari. Ano kayo dito, sir? Isa po lamang sa mga kasama na nag-asikaso po nito. Sa balik po sa Federation ng Binyan po. Layunin daw ng Binyan Federation na magbigay ayuda sa mga kasapi nilang pawang mga tricycle driver. Yung pong project pong yan para sa TODA. So pinamili kami kung ano po yung gusto naming project. Ito po yung ipinustro sa amin. Yung kinuha po namin yung project sa Transport Cooperative, binigyan po kami ng mga idea na kung ano po yung magiging project namin. Galing po sa government yung pera po nito. Giit niya, gumugulong na raw ang permit ng naturang refilling station nila. Kung nasa proseso pa lang ang permit, bakit nag-ooperate na kayo? Nakiusap po kami na wala po kami perang pang-ayos ng permit. Kung pwede po mag-operate kami para makaano po kami. Kasi pina-arrange po yung permit Naku po, mahirap yan, bossing. Ang mga kaukulang permit para rin sa kasiguraduhan ng kaligtasan, lalo na ng mga tatangkilik ng inyong negosyo. Tulad na lang ng parokyanang ito na akto sanang magpapakarga rin, oh. Papakarga daw 2 kilo. Nakita lang namin, may nagkakargahan, so nagpapagaan. Ganun lang. Alam niyo ba, illegal yan? Hindi mo lang namin alam. Para hindi na muling makapag-operate, kinumpiska ang adaptor na ginagamit sa pagkakarga ng tangke ng LPG. Sinelyuan din ang tinatawag na hose of bomb at mga valvula ng mga container. Kaya natin sinilyo kasi hindi naman natin kayang dalhin sa opisina. So sinilyo natin temporarily para makita natin na hindi sila ginagalaw yung mga gamit. Isinama sa himpilan ng CIDG Laguna ang 3 tauhan, pero hindi nila batid ang peligrong maaaring idulot ng proyekto ng kanilang samahan. Sir, yung tinatanong niyo po sa amin tungkol po daw sa natatakot sa
LPG. Ang pag-aaral po namin kasi sa LPG, kaya po open po yung ibabaw. Pagka nagkaroon po ng singaw, pag dinala po ng hangin, wala na po. Katulad po ng sinasabi niyo sa Taguig, naka-close po siya. Once na ikaw nag-start ng kuryente, ng ilaw, i-explode po siya. Ganun po yung nangyari po sa sa Taguig. Ito po, open po lahat po. Kinasuhan ng paglabag sa Presidential Decree 1865 ang tatlong nagpapatakbo ng kargahan. Ito ang batas na sumasaklaw sa hindi ligtas na pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Dahil saan man itayo ang isang kargahan ng LPG, mahalaga ang mga tinatawag na security measures tulad ng firewall at maayos na ventilasyon. So ang penalties dito ay 20,000 but not more than 50,000 or ang pagkakulong na 2 months pero hindi lalampas ng 5 years. Ang gusto lang natin dito ay maiwasan ng mga sakuna o di kaya yung mga aksidente lalo sa mga pamamahay na kung saan nagiging nabibiktima po yung mga walang kamalay-malay lalo ng mga bata. Walang masama sa pag-iipon ng pondo para sa isang proyekto, lalo pat maganda naman ang hangarin nito. Pero dapat pa rin siguraduhin ito ay ligtas at naayon sa batas para walang buhay na malalagay sa peligro. Susunod, song and dance number sa isang KTV bar na uuwi sa bentahan ng laman. Kung gusto daw namin, magdadagdag na lang daw ng 1.5 para sa bar fine. Tapos, kayo na bahala sa kung ano-ano mapag-uusapan nyo sa gagawin nyo.